Nagbabaga po ang galit at init ni Senador Rodante Marcoleta laban po kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At ngayon may hamon po ito pong si Senador Marcoleta kay Ping Lacson. Dalawa po yung kanyang hamon. Una ay dapat maglabas po at sabihin ni Senador Lacson sa pamamagitan ng kanyang privilege speech. Itong sinasabi niya na basura at dapat daw na nasa basurahan yung inilabas na minority report ng bloke po ng minorya dyan po sa Senado. At pangalawa, binabagit ho niya kung ayaw niya naman na magsalita sa plenaryo at sa pamamagitan ng kanyang privilege speech, magdebate ho sila. At mamili ho sila, magdebate sa telebisyon. So mamili ho itong si Senator Lacson, ilabas niya sa Senado at sa pamamagitan ng privilege speech itong mga pahayag niya na basura yung minority report or magdebate sila sa telebisyon, live, lahat po ng media. So yun po ang galit na galit na pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. So sakto ho ito dahil sa ngayong Lunes ay babalik na po sa sesyon ang dalawang kapulungan ng Kongreso at matapos po yung bakasyon. So dito ho ay asahan na natin na maghaharap at ewan natin kung magtutuos ito pong sina Senator Rodante Marcoleta at si Senator Ping Lacson dahil sa magkikita po sila sa sesyon ngayong Lunes. At sabi ho ni Senator Marcoleta, mas nakakabastos yung mga pahayag ni Senator Lacson dito po sa minority report at kanyang binibigyan din na wala pong masama sa paglalabas po ng minority report na kung saan ay isinapubliko nga ho ni Senator Marcoleta kasama po si Senator Amy Marcos. At ganyan din, siyempre ito po ang issue pa rin yung may kinalaman sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee dito po sa flood control scam na ito. Yun ho. So pakinggan ho natin At kayo ho, naman sabi nyo rito, naku, grabe ho ito. Talagang mukhang gigil na gigil Ito pong si Senator Marcoleta dito po kay Senator Ping Lacson matapos na sabihin niya na dapat diretso sa basurahan ito pong minority report. Ito, panoorin nyo mga kababayan yung pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. I think he should deliver a privilege speech. And in the plenary hall, sabihin niya na ito ay para lang sa trash bin. Para sa ganun, meron akong panahon na Matanong kayo. sa Senado para maging opisyal lahat. Opo. Kaya ako lang dinidiscuss ito. Didiscuss niya sa media. Pero mas maganda rito sa Senado. Para recorded lahat. Yun ang aking gustong gawin niya. Kung ayaw naman niya, halimbawa, pumili siya ng television station, magharap kami. Namili siya sa dalawa. Kung ayaw niya, he should shut the fuck up. Yun. Ako didiretsuhin ko na kayong dalawa. Kung hindi niya madiretso, ako didiretsuhin ko kayo. Ba't parang hindi kayo makasagot? Sige po, abangan natin, Sen. Kung i-call niya. Tingnan natin kung i-call niya yan. Maganda pong pangyayari yan. At saka, Jen, pagka ganito ang issue, walang sino man ang pwedeng magsabing, manahimik kayo. Hindi ko pa pwedeng manahimik ang taong bayan. Pera ng taong bayan ito. Kahapon, kung narinig nyo, si Secretary John B. Cremulya, alam mo sinabi niya si Gutesa fake? Ganun ba? Bakit sila magkukuglod ng ganun? Paano naging fake si Gutesa? Hindi makalabas si Gutesa dahil alam kong kontrolado nila kung nasan siya. Paano naging fake si Gutesa? Siya lamang kasi ang nakapagsabi na dinideliver nila ang pera kay Saldico at sa bahay ni Martin Romualdez. Sinasabi nilang peke sapagkat pinipilit nila na yung notaryo ay peke daw. Samantalang yung tao wala namang kinalaman kung paano pepekein ng notaryo. Basta pumunta lamang doon, nagpanotaryo. Totoo. Meron ba kayong nabalitaan na isang tao nameke ng notaryo? Para wala pa po. Yun ang gagamitin nila. Maitago lang. Ang gusto nilang itago. Grabe, ano?
Kasi parang maraming yung na-excite kasi akala natin hindi din na ng gusto si Bonoan, di ba? Parang ang dating, niloko mo ang Pangulo pagdating doon Ay, Di, tsaka, salamat po na ang marami. akala natin sa hearing na yon, doon na magkakaalaman, di ba? Parang huling pagdinig na ito. Oo, nandun na si Bonoan, nandun yung Trigib, nandun si Bernardo. Pero ang lulitang pala, yung dalawang babae. Yun nga. Di ba parang... Ako hinintay ko yung yung Adrian Bersamin Oo. Pero ano yung ginagawa nila? Ba't ganito? Ang tao, naghihintay. Naghihintay ng resulta. Naghihintay ng katotohanan. O idinuduyan kayo Sabi nga nila Chubibo. we're not moving forward. We're moving in circles. Paikot-ikot tayo. Diba? Sinuchubibo nga. Chubibo. Nachubibo na kayo. Yun na nga. Yan po ang pahayag ni Senator Marcoleta at sabi niya so napakinggan niyo dalawa ang binabanggit niya yung una ay dapat para maging opisyal po ang lahat kasi binanggit lang ito ni Senator Lacson sa media interview na kung saan ay sinasabi niya na basura at ang kanyang pakiramdam ay isang uri ng pamabastos itong inilabas na minority report ng mga senador mula po sa minorya diyan po sa Senado. Kasi dito mga kababayan, sa minority report ay isinapubliko nga po ni na Senador Marcoleta at Amy Marcos yung issue po na nagsasangkot kay dating Speaker Martin Romualdez at kay dating Congressman Zaldico. Ay, di ba, sinasabing di umano'y flood mastermind, utak sa flood control scandal. Pero alam niyo ngayon, sa mata po ng publiko, yung mga pahayag ni na Senate President Tito Soto at Senate President Pro Tempore Ping Lacson na sinasabing kawalan daw ng respeto sa Senado at maaaring maituring na basura, siyempre sa mata ng publiko, talagang lumalabas na walang galang, At sa kanilang kapwa senador at partikular sa mga miyembro ng minority bloc. So parang ang pakiramdam ho ngayon ng minorya, parang sila rin binabastos nitong sina Soto at Lacson. So yun po kasi tinawag pa nilang basura yung minority report. Kayo ho mga kaubayan, so maganda ho ito, Ewan ko lang kung saan kakasa. Ito pong si Senator Lacson. Mas maganda siguro kung talagang maglabas, siya. Magsalita po siya sa plenaryo at pwede namang mag-privilege speech para, kasi ang gusto ni Senator Marcoleta, wag lang sa media. Mas maganda maging opisyal at maging formal na nakarecord po na itala po sa Senado yung mga babanggitin ni Senator Lacson na basura ito hong minority report. Yun ho ang sinasabi niya. Kung ayaw naman daw magdebate ho sila sa isang telebisyon. So maganda ho ito na magdebate at para magkaalaman at mailabas din ho siguro kasi ang tao naman magmamasid at sila pong husga kung sino yung mas may tama o mas sabihin natin mas dapat na paniwalaan dito po sa isyong ito. Kayo ho, ano ho mas sabi nyo rito mga kaubayan? Talagang parang yung kumukulo po ang dugo ni Senator Marcoleta dito po sa naging pahayag ni Senator Lacson. Siguro napanood nyo naman yung ating video yung sa kanilang programa dyan po sa Net 25. So, yun ho. Pero, alam niyo yung lalabas, ako, pananaw ko ito, mga kababayan, bilang isang komentarista, na ako hindi ko maituturing na pababastos. Kumbaga kasi ito, minority report nga So, yun ang kanilang, pahayag at siyempre, yun po yung kanilang pananaw, opinion ng mga nasa minorya. Alam naman natin, ang minorya talagang kadalasan, yan po ay kritiko 'di ba? Sa administrasyon. So hindi po may alis na talagang magbabantay po 'yan at siyempre lahat ng mga sabihin natin na hindi po nila mga magugustuhan pwede nilang isiwalat sa media, di po ba? Kasi may binabanggit po si Senator Marcoleta na kaya napilitan siya lang agad na ilabas na itong minority report. Kasi meron na unang pangako, ito pong si Senator Lacson, na ang noong Disyembre ay maglalabas na raw po sila ng partial committee report ng Blue Ribbon. Pero wala ho Hindi po nangyari at parang yan din ay naging kasabay ng naunang pangako ni Pangulong Marcos Jr. na meron pong
may mga malalaking tao ang makakasuhan nung Pasko. At hindi raw nga, di ba, magiging merry o magiging masaya yung Pasko, pero wala po, hindi po nangyari. So, wala ho, naiinip po ang taong bayan. Sabi po ni Senator Marcoleta, pangako nila yan maglalabas sila ng partial report. Wala. At hindi po ito pambabastos. Kasi parang ito ho paglalabas lang po ng sentimiento ng minorya dito po sa patuloy na ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee. Siguro, ang pinakamainam ho sana, ginawa ho rito, napakadali naman sagutin ako, pananaw ko lang ho ito na halimbawa, naglabas ng minority report at ako ang chairman, sabihin ko lang, sige, yan ang inyong pananaw, pero antayin nyo yung final committee report ng Blue Ribbon. So, pwede naman ganun sagutin, di po ba? At para mas maliwanag Pero bigla mong sinabi na na basura 'yan, pambabastos, talagang magbabanggaan ho rito yung yung dalawang grupo, minorya at mayorya diyan po sa Senado. Di po ba? Kasi pare-pareho naman kayo ibinoto ng taong bayan pare-pareho kayong mga senador at siguro mainam ho diyan magrespetohan kasi magkakaiba yung inyong mga pananaw at sabi natin mga prinsipyo lalo na po sa larangan po ng politika at gayon din po ng iba't ibang mga mahalagang issue dito po sa ating bayan. So, yun ho, sana maganda ho yan. Pero kung talagang nandiyan na ho yan, at parang, di ba, naglabas pa ng sabi ho si na parang, yung pwede mong ikonsidera na mura what the F up, di ba, sabi niya ni Senator Lacson. Sumagot din yan si napakinggan niyo naman kanina, si Senator Marcoleta. So, bagamat parang hindi naman ito diretsahang pagmumura, pero parang gano'n na nag-insultuhan po sila. So, mabibigat ho ito mga binitawang salita ng dalawang batikang senador. Batikang senador, itong si Lacson, pero itong si Senator Marcoleta, batikang mambabatas, matagal din naging kongresista at ngayon, unang termino niya sa Senado. So, pero magaling po na abogado. Yun po. Yun ho, ang pinakamainam kung talagang mananatili yung kanilang mga baga dito po sa issue ng Blue Ribbon. Ako, pinakamainam ho dyan, mga kababayan, magdebate ho sila sa telebisyon. At marami pong manonood ho dyan. At malaman ho natin kung maganda yung formal na debate, na talagang bawat issue, yung parang napapanood nyo yung mga presidential debate, na kung saan merong meron talagang mamamagitan para maging yung formal po yung debate. No, di po ba? At ang taong bayan ang huhusga kung sino ang may tama, kung sino ang may punto at kung sino yung dapat na paniwalaan dito po sa issue ito. Pero sumatotal ho mga kababayan, ako bilang isang Pilipino at siyempre komentarista, ang pinaka-importante lahat naman ho siguro ay sasang-ayon. Gusto ho natin taong bayan, mamayang Pilipino, na talagang magkaroon po ng closure dito po sa issue ito na meron pong mapanagot. Matapos po itong investigasyon dito po sa flood control scandal na ito, meron pong mapanagot. Pero hindi po maliliit. Hindi po ba? Talagang yung mga malaking tao, yung mga nasa isipan na talagang meron pong malaking papel dito po sa iskandalong ito. Okay ho, ano nasasabi niyo ho sa ating mga kababayan? At dito po sa takbo ng hearing o investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at gayon din po itong mga buwelta ho ni Senator Marcoleta. So naghahamon na siya kay Senator Lacson. Sabihin mo yan mismo, opisyal sa Senado, sa plenaryo. Kasi sakto, babalik na po ang sesyon. Ngayong Lunes, yung dalawang kapulungan ng Kongreso, balik sesyon na po sila, yung House of Representatives at ang Senado. So, diyan, pwede nang latag ng privilege speech ang isang senador. So, banggitin niya. Yun ang sinasabi ni Senator Marcoleta. Gawin nating opisyal. Kung ayaw mo naman, debate tayo sa television. Yun ho, maganda. Ako, mas pabor ho ako, mga kababayan. Sa bagay, kung mag-privilege speech, ito pong si Senator Lacson, magkakaroon ng debate sigurado yan. At maaaring parang sa harap na rin ng television kasi
kapag nagdebate ang senador, merong isang senador na may karapatan na i-interpolate at makipagdebate, tanungin kung ano yung mga sinasabi ng isang kapwa senador. So magkakaroon po ng debate sa floor, sa plenaryo. So maganda rin ho yun, mga kababayan. So bahala na ho sila. Kung ayaw naman, kaya lang maganda ho yun kung sa plenaryo, magiging opisyal at ito po maitatala sa kasaysayan at nasa record ho mismo ng Senado. Yung mga kung ano man ang bibitiwang salita ni Senator Lacson or ni Senator Marcoleta, magiging opisyal po ito, di po ba? Okay, so kayo ho, ano masasabi niyo rito? Magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating issue na pinag-uusapan kung saan ay talagang kumukulo ang dugo ni Senator Marcoleta dito po kay Senator Lacson sa issue po ng Minority Report at kanyang inahamon. Mag-privilege speech ka ito para gawing nating opisyal at maging record ito sa Senado or magdebate sa telebisyon. Sige, magbigay na po kayo ng comment.